ituring na agalakan sa positibong paraan kahit ang mga matinding pagsubok sa ating buhay na kaiba sa kanilang kagalakan, kagaya ng mga kalaban ni Charlie Kirk. Sapagkat sa mga pagsubok sa ating buhay, gaano man ito katindi, ang mga ito ay maituturing nating agalakan sapagkat ito'y mga pamamaraan ng Diyos o kasangkapan ng Diyos upang hubugin ang ating pananampalataya. At yan po yung ating patuloy na makikita sa ating pong serye ng pag-aaral sa Book of James. Kaya po kung meron po kayong mga Biblia, akin po kayong inaanyayahan na buksan ito sa Aklat ni Santiago, Kabanatang 1, talatang 2 hanggang talatang 18. Book of James chapter 1, verse 2 to verse 18. Kaya ito po sinasabi ng Biblia ng salita ng ating Panginoong Diyos, ang salita ng Diyos na hindi nagkakamali at lubos na ating mapanghahawakan at sapat sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Sabi po sa verse 2, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anuman kakulangan. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Datapwat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan. At ang mayaman dahil sa siya'y pinababa, sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Sapagkat sumisikat ang araw na may hangin nakakasunog, at naluluoy ang damo, at nangalalagas ang bulaklak nito, at nawawala ang karikitan ng kanyang anyo. Gayon din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kanyang mga paglakad. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung may paglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Verse 18, sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Pagpalain po nawa ng Panginoon ang pangaral ngayong umaga. Tayo po muna muli ay lumapit sa Kanya. Tayo manalangin. Ang manaming Diyos, muli ay narito ang inyong mga salita na aming pong pagubulay-bulayan. Tulungan niyo nawa, O Diyos, ako ng mga ngaral. Hindi pong nalaman, Panginoon, ang aking buhay. Hindi nalaman, Panginoon, ang aking mga kulangan, na kung saan maaaring may hadlang upang ang iyong salita ay makapanagana. Subalit, O Diyos, kami patuloy na umaasa sa iyong biyaya sa pagkilos ng isang tong Espiritu ng mga salitang mahayag, O Diyos, ay inyong makapangyarihang gamitin para po sa patuloy po namin ikalalago bilang isang iglesia. Tulungin nawa, Panginoon, ang bawat tagapakinig, ng mga miyembro na magkaroon ng bukas na puso
bukas na isipan upang handang tanggapin ang iyong mga salita. At sa tulong ng iyong biyaya, ito po'y magkaroon ng aplikasyon sa aming mga buhay. Init Panginoon, pinapalangin po namin ang aming mga bisita at sila na marahil wala pang pagkakilala, wala pang panampalataya sa Panginoong Yesus. O Diyos, inyo pong silang kilusin. Katagpuin niyo po ang kailang pangailangan. Makita nila ang kailang sarili na angailangan, Panginoon, ang kaligtasan. Sa tulong ng iyong Santong Espiritu, O Diyos, ang tumawag sa kanila sa paglapit sa aming Panginoong Yesus. At higit sa lahat, O Diyos, ang aming hangarin, ikaw lamang ang aming maitaas. Ang Panginoong Yesus lamang ang siyang tanging madakila. Kaya, O Diyos, ito po aming hinihiling sa pangalan ng inyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen. So muli po, ito po yung ating serye sa aklat ng James. Kung ating pong muling maalala yung kanyang konteksto, background ng aklat ng Santiago, ito po ay isinulat ni James, kapatid ng Panginoong Yesus sa laman, pero ang ating nakita ng pagkapakilala niya sa kanyang kapakumbabaan, hindi niya pinanghawakan yung kanyang sarili na kapatid ng Panginoon, hindi niya rin pinanghawakan na siya ay leader ng Jerusalem, hindi niya pinanghawakan yung kanyang katayuan, kundi ipinakilala niya yung kanyang sarili bilang isang servant, alipin ng Panginoong Yesus. Na nung una, tingnan natin na ito'y pagkapaalala sa atin bilang mga mananampalataya na tayo ay kapwa servant or alipin ng ating Panginoong Jesucristo. Ito isinulat niya sa mga mananampalatayang nasa pangangalat, mga Kristiyanong nasa iba't ibang mga lugar dahil ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ultimo na mga pag-uusig. Sila ay dumaranas na matinding pagsubok, kahirapan, at tukso na maaaring magpahina ng kanilang pananampalataya. Kaya dito sa ating nabasa sa James 1 verse 2 to 18, dito narito na ating nabasa yung paalala ni Santiago na ang pagsubok ay dapat natin tingnan na hindi ito hadlang sa ating pananampalataya, kundi pinapakita niya na ito'y daan ng Diyos upang patagin ang ating pananampalataya. Ang mga tapat sa kabila ng paghihirap ay tatanggap ng putong ng buhay. May pangako ang Diyos. Ngunit binibigyan linaw din ni Santiago na yung tukso ay hindi nang gagaling ito mismo sa Diyos, kundi sa ating makasalanang pita na nagbubunga ng kasalanan at ng kamatayan. At taliwas dito, bagaman yun yung pinapakita sa atin, ang Diyos ay patuloy na hindi nagbabago at siya nagbibigay ng mabuting kaloob sa atin ng mga tao. Kaya po mula riyan, atin pong kukunin yung ating mensahe ngayong umaga. Ito po yung ating message. Na ang mga pagsubok ay hindi hadlang sa pananampalataya, kundi daan ng Diyos upang hubugin ang mga mananampalataya. Ang mga pagsubok ay hindi hadlang sa pananampalataya, kundi ito'y daan ng Diyos upang hubugin ang mga mananampalataya. At mula po rin sa ating message, meron po tayong dalawang bagay na titingnan. Una, ang pagsubok ay nagpapatatag ng pananampalataya. Pangalawa, ang tukso ay hindi galing sa Diyos, kundi sa ating pagnanasa. So una po muna tingnan yung unang punto, na ang pagsubok ay nagpapatatag ng ating pananampalataya. Yan po yung sinasabi ni James sa mga talatang 2 hanggang 12. Kung ating makikita diyan, sa kanyang sulat, para sa mga unang Kristiyano na nasa pangangalat, sila po ay nakakaranas ng matinding mga pag-uusig, matinding mga oposisyon dahil ng kanilang pananampalataya. Sila'y nasa kahirapan at maging sila'y nasa diskriminasyon dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung konteksto ng kanilang kalalagyan. Hindi ito madaling bagay. Humaharap sila sa iba't ibang mga pagsubok sa kanilang buhay dahil ng kanilang pananampalataya, ng kanilang paninindigan sa ating Panginoong Yesus. At yung mensahe po dito ni Santiago, ito'y kontra sa kanilang natural na reaksyon. Kasi sa halip na sila ay lumuha at mawalan ng pag-asa, hinahamon sila ni Santiago na ito'y ibilang nilang kagalakan, ang mga pagsubok
dahil ito'y daan ng Diyos upang palimin ang kanilang pananampalataya at sila'y gawing ganap yung kanilang spiritual na buhay. Sabi nga po dyan ni James sa English, count it all joy when you meet trials. Ginagawa yung salitang count, ibilang. Ibig sabihin, sinabing count, iyong isipin yung mga pagsubok sa iyong buhay. Iyo siyang ituring, iyo siyang timbangin, iyo siyang tingnan na bagay na kung saan ay magdadala sa atin ng patuloy na pananampalataya, paglago sa pananampalataya. Hindi po ito simpleng emosyonal na tugon. Sige, aking gagalak yung aking naramdaman. Hindi ito ganon. Hindi ito simpleng emosyonal na tugon, kundi ito po ay sinasadyang pagtingin sa pagsubok mula sa pananaw ng Diyos, hindi sa pananaw ng tao. Binabanggit niya diyon na dapat atin itong ituring na kagalakan or joy. Ibig sabihin, hindi po ito panandali ang saya lamang, kundi ito po ay kagalakang nakaugat sa layunin ng Diyos sa pagsubok na ating kinakaharap. Hindi dapat yung ating maging perspective sa ating mga pagsubok sa buhay. Ito yung sinasabi niya sa mga mananampalatayang nakakaranas ng matinding pagsubok, pag-uusig. Natingnan nila yung mga pagsubok na kagalakan na sa pananaw ng Diyos. May tinutukoy po dito sa Santiago na mga pagsubok or trials. Ito po'y tumutukoy sa mga panlabas na pagsubok na pinapahintulutan ng Diyos upang tayo ay hubugin. Sabi nga sa verse 3, testing of your faith, yung pagsubok sa inyong pananampalataya na nagdudulot ng steadfastness. So, may binabanggit diyan na testing or pagsubok, yan po ay proseso ng pagpapatunay na totoo, gaya ng pagsubok sa ginto sa apoy. Ating po makikita kung paano yung ginto ay ginagawang dalisay, ito'y palagi sinusubok sa apoy upang maalis yung mga dumi. Ganyan din po ginagamit ni Santiago yung salitang pagsubok sa ating buhay bilang mga mananampalataya upang ito ay magdulot sa atin ng steadfastness, ng pagtitiis na ating kinakailangan upang hindi tayo sumuko sa ilalim ng bigat ng ating mga naranasan. Sa layunin na tayo ay maging ganap, maging sakdal. Yan yung layunin na ating dapat tingnan sa ating mga kinakaharap na pagsubok, that you may be perfect and complete. So yun po yung layunin ayon kay Santiago. Ito ay yung mga pagsubok natin naranasan, ito ay para kayo ay maging perfect or maging sakdal. Hindi po ibig sabihin na sinabing perfect, kayo ay dumating sa punto na wala nang anumang kasalanan. Kundi ang sinasabi po dito ay yung magkaroon ng maturidad at buo ang pananampalataya. Maging walang anumang pagkukulang. So ang Diyos ay gumagamit ng mga pagsubok para gawing buo ang ating pananampalataya. Kaya nga sabi sa verse 5, kung sino man ay nagkukulang ng karunungan, siya'y humingi sa Diyos. Karunungan, hindi po ito ibig sabihin dito ay kaalaman lamang o simpleng pagkaalam ng katotohanan sa ating isipan, kundi pag sinabi pong wisdom, ito ay hindi lang kaalaman, kundi practical na kasanayan sa pamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yung katotohanan ng Diyos na ating nai-apply sa ating mga buhay. So yun po dapat nating tingnan. Na dapat ang ating maging tugon sa pagsubok ay yung paghingi patuloy ng karunungan sa Diyos kung tayo nagkukulang. At meron din ditong babala Santiago na tayo ay humingi na may pananampalataya at walang anumang pagdududa. Kanya nga itong ginamit dito yung kagaya ng alon na kung saan pagka tayo ay nagdududa or nag-aalangan para tayong alon na walang anumang direksyon at pahapay-hapay. Hindi daw dapat tayo maging double-minded pati ang ating puso, kundi dapat naroon yung ating buong pusong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. So yun po yung pinapakita po dito.
sa ating mga teksto. And then, sabi sa verse 12, naroon yung isang dakilang pangako sa atin o katotohanan na ine-echo ni James na kanyang kinuha rin sa pagtuturo ng Panginoong Yesus. Ang sabi niya sa 12, "Blessed is the man who remains steadfast under trial." Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Kung yung makikita dito, hindi po ito simpleng bagay na palaging dapat nating tingnan o i-take for granted. Pag sinabing blessed, ito yung ating katayuan sa harapan ng Diyos. Na tayo ay nakatanggap ng pabor sa Diyos. Tunay na pinagpala sapagkat tinatanggap yung pagsang-ayon ng Diyos sa atin. At naroon yung crown of life, yung gantimpala ng buhay na walang hanggan sa ating mga nagtitiis, sa ating panampalataya. Yun po yung ating tinitingnan habang tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok at yung mga pagsubok na yun ay naghahanda sa atin upang ang ating buhay ay maging akma sa ating tatanggaping buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan na ito ay walang iba, kundi yung ating pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Yun pong ibig sabihin ng eternal life. Sabi sa John 17, verse 3, "This is eternal life, that they may know you." Makakilala natin ang Diyos at si Jesucristo na nagsugo sa atin. So yun yung pinapakita ni James sa mga manampalatayang nasa pangalat at nakakaranas sa matinding pagsubok. Tingnan nila yung kanilang mga pagsubok sa buhay. Gaano man ito katindi. Na ito yung kasangkapan ng Diyos para sila ay hubugin, patagin ang kanilang panampalataya. At di lamang yon, binigyan sila ng pangako ng Diyos na meron silang tatanggapin na putong ng buhay. Buhay na walang hanggan. Ang makilala ang Diyos na naligtas sa kanila, si Jesucristo na ating Panginoon. Kaya bilang punto, ating pumakikita diyan na ginagamit ng Diyos ang pagsubok upang patibayin at gawing ganap ang ating panampalataya. Yun yung ating makikita sa lahat ng ating naranasan mga pagsubok sa buhay, na ito'y ginagamit ng Diyos upang tayo ay hubugin, patibayin, at gawing ganap yung ating panampalataya. Yan po yung ating makikita sa ibang mga passage. Kagaya ng Romans 8 verse 28 na ating pong nalaman na. Nang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti natin nagsisiibig sa Diyos. Sabi sa 1 Peter 1:6 verse 6 to 7, na ang panampalataya ay sinusubok tulad ng ginto upang maging dalisay. Kaya kung ating makikita yung implikasyon niyan, makikita natin na ang Diyos ay may soberanong plano sa lahat ng ating mga pagdurusa, sa lahat ng ating hirap, sa lahat ng ating mga naranasan dito sa buhay. Naroon ang Diyos at doon dapat tayo magtiwala. Kung tayo mananampalataya, tingnan natin ang lahat ng ating naranasan na ito po ay kinakasangkapan ng Diyos upang tayo ay maging matatag sa ating panampalataya. At dapat nating tingnan, kung tayo Kristiyano, ang pagsubok na iyong naranasan, hindi siya kaparusahan, kundi yan ay disiplina ng Diyos para kay palaguin. Ang pagsubok ay tanda ng kanyang pagmamahal, hindi ng kanyang pagtalikod. Para pong isang ilustrasyon, kung ating makikita yung mga Smith, mga panday, pag sila'y nagawa ng kumbaga metal works, yung isang pirasong bakal ay inilalagay nila sa apoy upang luminis, upang ito'y maging matag o maging matibay. Yun po yung purpose, kaya ito'y kanilang palaging nilalagay sa apoy upang maging matag ito, maalis yung mga dumi at maging matibay. Kapag hindi po ito dumaan sa apoy, yung metal na yon ay matiling marupok, mahuna. Ganon din po tayo mga manampalataya sa kamay ng Diyos. Upang tayo maging matibay, tayo inilalagay ng Diyos sa apoy ng pagsubok upang tayo ay maging matatag. Ang sabi nga po ni J.C. Ryle, "Trials are intended to make us think, to win us from the Word, to send us to the Bible, and to drive us to our knees in prayer."
Yun yung purpose doon ng mga pagsubok. Para tayo magbulay, maalis tayo sa mga impluensya ng mundo. Tayo ay palaging kumonsulta sa Biblia, sa salita ng Diyos. At tayo ay dalhin sa panalangin sa Diyos upang humingi sa Kanya ng biyaya. Pero ang nagiging problema sa ating panahon, sa kasalukuyan, hindi ito nangyayari. Sapagkat marami ngayon mga nagtuturo na ang buhay Kristiyano ay pagkakaroon ng buhay na masagana. Na ang pagiging Kristiyano ay pagkakaroon ng buhay na marangya. Na ang pagiging Kristiyano ay buhay na ligtas sa karamdaman. Ang pagiging Kristiyano daw ay buhay na ligtas sa kahirapan. Ligtas sa anumang pagsubok sa buhay na ito. Kahit nariyan yung mga prosperity gospel, health and wealth gospel, therapeutic gospel na nagtuturo na ang kaligtasan sa Panginoong Yesus ay kaligtasan lamang sa mga material na bagay sa mundong ito. At dahil naman katurong ito, itong mga turong ito ang lumilinlang, dumadaya sa maraming mga tao at sa maraming mga nagpo-profess na mga Kristiyano. Kaya hindi nila naharap ang pagsubok sa buhay. Na tinitingnan nila itong hindi bahagi ng pananampalataya. Kaya naman pag dumating na sa kanila yung pagsubok, iba't ibang suliranin sa buhay, sila'y madaling bumabagsak. Yun yung nakakalungkot na katotohanan. Kaya't bilang babala sa paalala, huwag nating isipin at huwag nating tingnan ang mga pagsubok sa ating buhay ay tanda ng pagiging malayo ng Diyos. Hindi po ganon. Kung tayo ay magrereklamo at susuko, mawawalan ng pakinabang yung mga pagsubok na nilalagay ng Diyos upang tayo patagin. Kaya kapag tayo tumanggi na magpasakop sa proseso ng Diyos, maaaring masayang natin ang pagkakataong lumago at lumabas na tayo ay patuloy na manghina sa ating pananampalataya. Kahit yung tanong sa atin, bilang mga mananampalataya, ito yung tanong sa iyo kapatid. Paano mo tinitingnan ang pagsubok sa iyong buhay? Paano mo tinatrato yung mga naranasan mo sa kasalukuyan? Nawa hindi ito marapat magdulot sa iyo ng pagreklamo sa Diyos. Hindi ito marapat magdala sa iyo ng paglayo sa Diyos o ng pagdudol sa Diyos. Hindi ito magatid sa iyo ng panghihina sa pananampalataya. Hindi ito dapat marapat magdala sa iyo ng pagkalugmok sa pananampalataya. Tandaan natin na bilang mga mananampalataya, ang lahat ng ating naranasan, gaano man ito katindi sa pantaong panaw, ito ay bahagi pa rin ng paraan ng Diyos upang palaguin ang ating pananampalataya. Yan man ay problema kung ikaw isang mag-aaral, yan may problema mo sa pag-aaral bilang isang estudyante, yan man ay problema mo kung ikaw ay katrabaho, problema mo sa trabaho o sa negosyo, yan man ay suliranin o problema sa loob ng pamilya. Yan man ay karamdaman. Yan man ay kahirapan. Yan man ay pag-uusig sa ating pag-usulong ng kaharian ng ating Panginoong Yesus. At yan man ay maging pagkawala ng mahal natin sa buhay, anuman ang mga bagay na ating naranasan. Lahat ng mga yan, dapat nating tingnan na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ating kabubuti, para sa paghubog ng ating pananampalataya. At doon natin mahuhugot yung agalakan sa kabila ng ating mga naranasang mga pagsubok sa buhay. At bilang hamon po sa ating unang punto, sa ating pagranas ng mga pagsubok sa ating buhay bilang mga mananampalataya, huwag laging ating itanong na bakit ako yung nakakaranas ng mga bagay na ito. Kundi ating itanong, sa ating mga naranasan, ano ang itinuturo ng Diyos sa akin dito?
paano ito ginagamit ng Diyos para sa aking paglago? Ano yung dapat kong matutunan sa aking kinakaharap ng mga suliranin sa aking buhay? At dapat po tayo magtiwala na sa bawat hirap ay may mabuting layunin ng Diyos kung tayo mga manampalataya. At magagawa lamang nating may tratong kagalakan ng mga pagsubok na ating pagdadaanan kung tinitingnan natin itong paraan ng Diyos sa ating kalaguan at kabanalan. Yun daw dapat yung ating maging pagtingin sa iba't iba nating mga kinakaharap na pagsubok sa ating buhay. Ito po yung unang bagay o unang punto natin nakita. Yun yung nagpapatatag sa ating pananampalataya, ang mga pagsubok. Pangalawa, meron din po ditong paalala o babala sa Santiago. Pangalawang punto, makikita natin ang tukso ay hindi galing sa Diyos, kundi sa ating paganasa. So yung una, yung trials na tinutukoy po doon, mga pagsubok yon na ating kinakaharap. Itong ikalawa, ito na mismo yung tukso or temptation. Pinapakita ni Santiago na ito hindi galing sa Diyos, kundi ito galing sa ating sarili mismo. So kung atin po titingnan, noong panahon ni Santiago, o gaya po ng ating binanggit kanina, marami pong Kristiyano ang sisilo ng tukso. Sa kasakiman, sa pagkahumaling sa yaman, at pagiging nakadikit sa makamundong mga paganasa. So sa ganitong mga pagkakataon, yun yung i-imagine, nakakaharap na sila sa mga matinding pag-uusig, mga pagsubok sa kanilang pananampalataya. At the same time, meron pa rin temptation from within. Yung kanina, outside sa kanilang sarili. Pangalawa, ito yung nasa kanilang sariling kalooban, sa sarili nilang puso. So, maaaring humantong sa punto na maaari nilang sisihin ang Diyos o yung kanilang sitwasyon, kaya sila nagkakasala. Pero binigyan linaw po ni Santiago na ang Diyos ay hindi nanunukso, sapagkat ang tukso ay nanggagaling sa makasalanan ng paganasa ating mga tao. Yun po yung sinasabi sa verse 13, God cannot be tempted, and He Himself tempts no one. Hindi ito bagay na ginagawa ng Diyos. Hindi siya maaaring matukso sapagkat siya dalisis sa kanyang sarili. At naroon natin makikita, ang Diyos ay sinusubok tayo sa paglago. Yung anak nung una. Pero hindi siya kailanman tumutukso sa atin sa pagkakasala. Sapagkat ang Diyos ay banal at walang anumang kadiliman sa Kanya. At ang paliwanag sa Santiago, ito yung dahilan kaya tayo nagkakasala. Sabi sa verse 14, each person is tempted when lured and enticed by his own desire. Ang bawat tao daw ay natutokso pagka nahihila ng sariling masamang kita at nahihikayat. So sabi dito, meron pong binanggit na lured or naroon na paghila. So hindi ito palabas, hindi ito hilap palabas, kundi ito nasa loob. Pag tayo na-entice or nahuhulog sa silo or sa bitag, naroon yung pagganasang binabanggit niya. Ang ibig sabihin, ito po yung masiding pagganasa ng makasalanang laman natin. So ipinapakita po diyan na ugat para ng tukso ay ang ating sariling kita. Ang ating sariling laman. Yun yung dahilan kaya tayo nagkakasala. Hindi dahil ng mga pagsubok sa panlabas. Nagtitrigger sa ating sarili para magkasala. No. Yun mismo ay nagmumula sa ating sarili. Pinapakita ito ni Santiago na ganito tayo sa ating sarili. Naroon na binabanggit niya yung desire, yung flow, yung cycle. Doon yung pagganasan na nadudulot ng kasalanan and then lastly, ng kamatayan. So ang pita, pagka ito'y hinayaan, ito'y nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Ito yung makikita lamang natin sa ating sarili. Ito dapat yung palaging mag-alala sa atin at patuloy na magtulak sa atin na huwag magtiwala sa ating sarili.
Ito dapat yung magtulak sa atin upang palaging lumapit sa Diyos at umasa palagi sa Kanyang biyaya. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat narito pa rin na ipinapakita niya sa verse 16 to 17. Sabi niya, datapwat ang paggawa ng mabuti. Wait lang. Sa verse 16 to 17, ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas. Bagaman naroon yung ating sarili bilang makasalanan, naroon pa rin yung pagkapala ng Diyos. Yung pagbibigay sa atin ng biyaya ng Diyos. Gift. Nagkakaloob ang Diyos sa atin, and then perfect gift, ganap, walang kapintasan. Yan po yung ipinagkakaloob ng Diyos sapagkat siya ay yung ama ng ilaw. Yung isang bagay po dito na talagang dapat nating panghawakan, siya hindi nagbabago. Sa kabila ng ating mga pagbabago at patuloy na pagbagsak sa ating mga kasalanan, ang Diyos ay hindi nagbabago. Walang pag-iiba o walang bahid man ng anino sa Kanya. Dapat nating makita na ang Diyos ay tagapagbigay ng kabutihan at hindi ng tukso. Di dapat tumantong na ating sa Diyos ang ating pagkakasala. Bagkus makita natin ang Diyos sa siya na pinagmumulan ng lahat ng mabubuting kaloob. So yun po yung dapat natin tingnan. Kaya't sa halip na kamatayan, makita po natin ang Diyos ay nagbigay ng bagong buhay sa atin sa pamagitan ng Kanyang salita. Yun po yung ating makikita sa verse 18. So makita po natin na mula sa Diyos ang kulay na pagbabago. At sa ating sarili kung ating titingnan, naroon yung ating pagbagsak at di dapat tayo magtiwala sa ating mga sarili. At bilang point, makita natin na ang tukso ay nagmumula sa ating sarili. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng bagong buhay sa pamagitan ng Kanyang salita. Bagaman tayo sa ating sarili ay bumabagsak, ang Diyos ay nagbibigay ng bagong buhay sa pamagitan ng Kanyang salita. Ang bawat sitwasyon na kinalalagyan ng bawat Kristiyano, gaano man ito katindi ay hindi dahilan ng ating pagkakasala para sisihin ang Diyos. Bagkus ang mga pagsubok na ito ang lubos na nagpapakita kung gaano ang ating pagkamakasalanan sa harapan ng Diyos. Gayunpaman, ang Diyos ay nagbibigay ng Kanyang biyaya at mabubuting kaloob sa ating mga makasalanan. Kaya yun po yung dapat ating makita dito. Hindi tayo tinutukso ng Diyos. Hindi ang Diyos ang dahilan ng ating pagkakasala, kundi ang ating sarili. Pero mabuti ang Diyos na patuloy na nakakalob sa atin ng patuloy na pagbabago. Ganyan po tayo kawalang pag-asa sa ating sarili. Ating titingnan bilang isang illustration, para isang isda na nahuli sa pain. Mimingwit. Hindi yung mayang isda ang may sala kung ang isda ay mahuli, kung nangangawil. Hindi yung mayang isda ang may sala, kundi yung isdang nagpaakit dun sa silo, sa pain. Ang pita ang pain, at kapag ito'y kinagat, tiyak ang bitag. Ganoon din po tayo. Sa ating pagkakasala, tayo ay naroon yung desire na mumunga ng pagkakasala pagkat tayo ay lumapit sa bitag, nag-uuwi sa kamatayan o pagkawasak. At yun yung paalala sa atin. Tayo maging maingat sa ating paglakad bilang mga manampalataya. Sapat tayo mahina tayo sa ating sarili. Yun po yung pinapakita kahit ng ibang mga kasulatan. Kung paano palagi tayo nagkakasala bilang mga tao. Nung una pa man, atin nakita sa pagbagsak ng tao. Genesis 3 verse 6, yung unang tukso. Kung bakit, for example, si Eva ay nagkasala. Siya inaakit sa puno ng pagkakayaan na mabuti at ng masama. At yun din ang bunga ng kamatayan. Yun po lagi yung cycle na ating makikita. Subalit, mayroon palagi paalala sa atin na sa bawat tukso, tapat ang Diyos at nagbibigay ng daan ng pagtakas.
At dapat palagi nating lapitan ang Diyos at tumingin ng kanyang biyaya. So ating makikita po diyan na implikasyon, ang tukso ay bunga ng kasalanan sa puso ng tao. Ngunit ang kaligtasan at bagong kapanganakan, yan po ay mula sa kabutihan ng Diyos. Ang mga mananampalataya ay dapat mag-ingat na huwag isisi ang kasalanan sa Diyos o sa ibang tao o sa ating sitwasyon, sapagkat ang tunay na ugat ay nasa loob ng ating puso. Subalit ang tagumpay laban sa kasalanan, hindi natin makikita sa ating sariling lakas, kundi sa ating pagtitiwala sa Diyos na hindi nagbabago. Ang kanyang salita at ang Espiritu ang nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo magtagumpay sa ating buhay pananampalataya. Pero again, hindi ito nangyayari ng tuloy-tuloy sa ating buhay. Yung problema, maraming mga mananampalataya ang hindi lumalaban sa kanilang mga kasalanan. Ito'y dahil din ng naging problema sa kasalukuyan. Merong mga katuruan ngayon na sa halip na humamon sa mga mananampalataya upang sila ay magpakabanal, upang sila ay mamuhay ng matuwid. May mga katuruan ngayon na tinuturo na nagbibigay pahintulot pa sa patuloy na pagkakasala. Kung yun narinig, mayroong katuruan ng carnal Christian. Ng isang Kristiyano ay pwede may Kristiyano at the same time carnal. Hindi pwede mangyari yun. Pero dahil nga na mga katuruan ito, bibigyan pa ng lisensya ang pagkakasala ng isang Kristiyano. Gayon din sa konteksto ng iglesia. Kapag hindi nabibigyan ng diin ang disiplina ng iglesia, ito yung simula ng pagbagsak ng iglesia. Tandaan natin na ang ating Panginoong Diyos ay banal at dalisay. Ang dapat maging pagturing natin sa kasalanan ay kung paano ito tinuturing ng Diyos. Hindi dapat tayo humantong sa mga ganitong maling mga panaw. At kahit bilang babala sa atin sa bawat isa, lagi din dapat natin tandaan na kapag sumunod tayo sa pain ng kasalanan, baka hindi mo na namamalayan nakakulong ka na dito at papunta ka na sa pagkawasak. Huwag mong sisihin ang Diyos sa iyong kasalanan. Again, ang Diyos ay banal at mabuti. Ang ugat ng ating pagbagsak ay ang ating sariling pag-anasa. Kung patuloy tayong papalinlang, darating ang bunga ng kamatayan. Sabi nga ni Augustine, ang pagkilala at pag-amin sa ating kasalanan ang simula ng mabuting gawa. Kung ating kinikilala ang ating sarili sa harapan ng Diyos, yan daw yung daan ng tunay na pagbabago, ng tunay na pagsasagawa ng mabuting gawa. Sapagkat yung ating pag-amin o yung pagtanggap ng ating sariling mga kahinaan ay magtutulak sa atin para palaging lumapit sa Diyos at umasa sa Kanyang biyaya. Umasa sa Panginoong Yesus na siyang tanging tinanggap ng Diyos, na siyang ating katwiran sa Diyos at humingi dapat tayo patuloy ng biyaya ng Diyos. Kaya po bilang huling hamon sa atin, kailanin natin ang daya ng makasalanan ng pag-anasa at palitan natin ito ng mabuting kaloob ng Diyos. Ang Kanyang salita, ang Espiritu at yung Kanyang mga pangako. Kumapit po tayo sa kabutihan ng Diyos sa oras ng tukso. Again, kung ating pong kilala si Augustine. Si Augustine, bago po siya naging mananampalataya, siya nahumaling sa kalibugan, sa immoralidad, bago yung kanyang conversion. Si professing Kristiyano nito, pero siya pa rin ay patuloy na bumabagsak sa immorality. Lagi ang dinadalangin, Panginoon, gawin mo akong dalisay, pero huwag pa ngayon. Meron na siyang panalangin na nais niya na maalis yung kanyang buhay sa immoralidad. Pero merong patuloy na umuudyok sa kanya na huwag pa ngayon, na ituloy pa rin ito. Pero isang araw, narinig niya isang tinig na nagsasabi, Tolle lege. Tolle lege. Ito po'y Latin phrase na ibig sabihin, take it and read it. At nung nakita niya yung isang Biblia
na sa isang table. Ito'y kanyang binuksan. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa tulong ng Santong Espiritu, siya'y binago. Siya'y nakawala sa silo ng kasalanan, sa kanya'y bumihag. Ganito po makapangyarihan ang salita ng Diyos sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Mula sa pagiging alipin ng pita, siya'y naging isa sa dakilang lingkod ng Diyos. Kaya sangkapan siya ng Diyos sa iglesia. Ganito siya na bago. Mga kapatid, ganito kahalaga na ating maunawaan yung kaloob ng Diyos, yung kanyang kalooban. At yung kanyang kalooban ay nasa hayag ng salita sa Biblia. At kung ating palaging bubulayan yung Biblia, kasama ang ating panalangin, kasama ng pagtitiwala sa banal na Espiritu, ang Diyos ay makapangyarihang kikilos sa atin. Kaya naman, kung tayo ay seryoso sa ating kabanalan, narito yung salita ng Diyos na ating dapat saligan, bulayan, at tayo palaging lumapit sa Diyos upang tayo biyayaan ng tunay na pagbabago. Subalit kung meron ngayon dito, maaari na narito ka ngayon, pero kung wala ka pang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, wala ka pang katiyakan ng buhay na walang hanggan, ang hamon sa atin, nakita natin na ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan dahil ang Diyos ay banal at matuwid na Diyos. Hindi niya aaring walang salang salarin. Ang kasalanan ay dapat aparusahan. Kung ikaw ay wala pang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo, ang iyong kasalanan ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Na sa huling araw, yan ay hukuman ng Diyos. Hindi man natin maranasan ang kanyang kahatulan sa araw na ito, meron palaging inakdang araw ang Diyos upang tayo hukuman. At ang pagkakataon na ito ay hindi aksidente. Ito'y pinagkaloob sa iyo ng Diyos upang ikaw ay dalhin sa pagsisisi. Kaya nawa, lumapit ka ngayon sa Diyos at tingnan mo ang iyong kasalanan na ang Diyos ay hindi nalulugod dito at magdadala sa iyo ng kamatayan, ng pangwalang hanggan. At tayo nagpapasalamat sapagat yung problemang yan ng ating kaluluwa ay tinugunan ng Diyos sa pagkakaloob ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Yesus. Kaya siya namatay sa krus upang pagbayaran ang iyong kasalanan. At siya nagbangon muli sa mga patay upang ipakita yung kanyang panagumpay sa kamatayan. At kung ikaw ay lalapit sa Kanya ng may buong pagtitiwala, naroon yung kanyang pangako, hindi ka na mapahamak, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ginawa yung dumating sa atin. Huwag tayo na umalis sa lugar na ito, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Sa atin muli, bilang mga mananampalataya, yun yung paalala sa atin ng James 1 verse 2 to 18. Nagtuturo ito sa atin again, na yung mga pagsubok, kaya man ito katindi, yun po'y paraan ng Diyos upang tayo patibayan. Dapat ating makita yung ating sariling kahinaan. Yung mga tukso na ating naranasan, galing mismo yan sa ating mga pita. Pero binibigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay upang tayo magtagumpay. Lumapit tayo patuloy sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, muli kayo po ay lumalapit sa iyo. At nagpapasalamat sa iyong mga salita na nagpapaala po sa amin at pumahamon. Nagbibigay lakas na sa anumang aming naranasan sa aming buhay na ito. Bilang mga mananampalataya, marapat po namin itong tingnan na inyong pamamaraan upang patagin ang aming pananampalataya. Kaya nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami sapagkat ayon pong kinikilala ang aming mga sarili. Kami may hina. Wala kaming anumang magagawa sa aming sariling kakayanan. Kaya't umaasa po kami sa iyong biyaya. Umaasa kami, O Diyos, sa iyong pagkilos sa aming buhay. Nawa sa aming mga napakinig, ito po ay makapangyarihang humamon sa amin. Nang sa gayon, magkaroon po ito ng aplikasyon sa aming mga buhay. Ganun, Panginoon, nilalapit din po namin ang aming mga bisita at sila na marahil wala pang kaligtasan. Nawa, Panginoon, kayo po ang kumilos sa kanilang puso. Makita nila ang kanilang sarili sa iyong harapan. Makita nila ang pangailangan nila ng kaligtasan. At nawa, Panginoon,
Bigyan niyo po sila ng pagsisisi at pananampalataya. Lumapit nawa sila sa Panginoong Kristo. Nagbigay ng kanyang sariling buhay para lamang sa aming kaligtasan. Kaya tulungan niyo po kami. Nawa Panginoon, sa lahat ng mga ito, higit sa lahat, kayo po ang aming naitaas, ang inyong kadakilaan ng naitanghal. Muli o Diyos, ito po yung aming nilalapit sa iyo na may pagpupuri at pasalamat sa pangalan ng inyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen.